Okay, magpapatuloy po tayo muli sa ating programa at ipagpapatuloy po natin yung muling kabanata natin na tungkol sa sino bang may dignidad bilang bayani sa bansang Pilipinas. Yung mga anak bayan, mga taong bayan, mga apo ng bayan, mga makabayan, o yung sinasabi nating apo ng Secret Society ng June 12, 1898, no? O yung mga umaawit ng ang Pilipinas ay bayan niya na minamahal bilang ang Pilipino ay kanilang kaibigan. So, ganun yan. So, sila ay mga anak bayan ng province of Puglia na minamahal nila ang mga Pilipino bilang kaibigan. Okay, so ibig sabihin, sila Vicente Soto III, okay, mga kaibigan tayo nila. Vic Soto. Okay. So, sa madalit sabi, ayon sa TV station na pinsan ni Dr. Rosie Rizal na si Lopez, yung mga Lopez, yung namumuno ng Channel 7, so Channel 2, ay mga kababayan. Sabi, magandang gabi bayan. Okay, so ganun yan. So tayong mga kababayan nito, mga taong to. No? So bilang tayo kaibigan na Pilipino ng mga anak bayan, okay, tayo ay kanilang mahalin nila bilang kaibigan, no? Sa buong panahon, no? So, paano kung may mga dayuhan na pumunta dito, yung mga Amerikano, di ba? So, isipin, pag may mga Amerikano ba, hindi na kaibigan yun. Sabihin, kaibigan natin ang Amerikano at ang China, ang kaibigan pa rin. Pero, ang problema, bakit nirarali natin, no, yung Amerikano? So, ibig sabihin, no to aid ka, no? So, sino may mga nagrarally na yan? Di ba sila Jose Maria Sison? Si Luis Tarok, yung mga apo niyan, Jose Maria Sison. No? Ayaw nilang mahalin ang Pilipinas talaga bilang bansa. Kasi nga, ang nakaprogram sa kanila ay ang magmahal sa Pilipinas na dayuhan, bawal. Di ba? Yun ang sinasabi ni ng mga anak bayan, no? Binabato nila yung US Embassy. Anong klaseng kaibigan to? So, ang mga Pilipino totoo, Amerikano, dahil sila nga yung nagbigay ng yung sinasabi natin na kalayaan sa atin sa panahon pa ng Kastila, di ba? So, bakit kinakailangan na tanggalan yun ng dignidad, no? Andiyan si Marcos, di ba? Diyan din inilibing. Okay, sinong ang lolo niyan? Wala nang mailibing si Marcos, nawala na ng dignidad ang mga Pilipino. Okay? So, dito si Marcos, di ba? Ang lolo niya ay sino? Di ba? Si Limahong. Wala rito si Limahong. Hindi nakalagay dito. So ito si Luis Tarok, no? Pinalaya ni Duterte, nagkaroon silang coalition government. Walang pinagkaiba kay Duterte, Marcos, nagkaroon coalition government kay Luis Tarok, pinalaya ito, pumatay. No? Itong si lolo nito, si Limao, sinalakay ang Manila ng 2 beses. Okay? So, mga mamamatay tao, ito may mga pinatay din, no? Ito may mga pinatay. So, ibig sabihin na ang criteria ng Pilipinas, ng mga anak bayan ay kinakailangan na pumatay sila ng Pilipino. Ano? Kasi ito, si
Duterte, no? Ginawa namang national hero ng Pilipinas itong si Luis Tarok. Okay, so ibig sabihin, ang mga presidente, siya nga ang may hawak ng National Historical Commission. No? Kinakailangan, sila ang may karapatan na mamili kung sino ang magiging national hero ng Pilipinas. Okay? Sila ang bahalang magsulat dito, maglagay ng mga bandilism, na yung mga sundalo natin ay walang mga dignidad. So, ang may mga dignidad dito ay itong si General Yepe, no? At mga kaibigan nga nila ni Corazon Aquino, yan, di ba? Okay? Okay? So, sila ay namatay sa bayan na may dignidad. Ibig sabihin, hinihingi nila sa mundo na kilalanin ang lahi nila na may dignidad. Ano? Kaya nila ginagamit si Dr. Jose Rizal sa communism. Kaya kung matatandaan mo, yung Jose Rizal College, di ba, 100 years na sila. Pag napansin mo, nakaconcide sila sa Communist Party of China or Chinese Communist Party, China Communist Party na 100 years na rin ang Chinese Communist Party. So, ibig sabihin, ang mga school dito sa Pilipinas, ang mga universities, no? Kasi JRC, JRU, Jose Rizal University. Okay? Ang lahat ng mga universities dito, ang nakasulat, si Rizal ay in-check. So, ibig sabihin, ang mga pinuno, no? Yung mga administrator, no? Yung mga dean, ay dapat makulong kasi kasama sila sa namimiki, no? Sa kasaysayan, no? Ng bansang Pilipinas. Kasi ayaw nga nilang maging bansa sa rehiyon ng araw, ang ating iniibig at sorrow of sorrows of our God. No? Ibig sabihin, bansa ito ng Diyos na mahal niya ang mga tao dito. No? So, ibig sabihin, yun ang naghahari sa atin. Sila, yung dugo nila ang gustong maghari kasi sila ang nagsusulat para sa mga Pilipino ng kasaysayan. Kung anong magiging mukha ng Pilipino sa buong mundo. Kasi once na isulat mo kasaysayan, pinakikilala mo dignidad ng mga nasa ating, mga nakalibing dito sa ating libingan. Okay? So, ibig sabihin, nagsusulat niya ng walang dignidad yung mga nakalibing dito, diyan sa libingan ng mga bayani, ay ang presidente. So, ibig sabihin, pag ito naging presidente si Sara, magsusulat din siya. Di ba? So, dito, ang nagawa nito, nung nagsusulat siya ng kasaysayan, ay dineclare niya na yung naning, dito, yung Xinjiang, yung Xiamen, ay mga sister cities ng Davao. Okay? Si Duterte, ang ginawa naman niya, gumawa siya ng Chinatown, diyan. Okay? Noong 2003. Okay? So, ibig sabihin, nung ma-promote siya nung asawa nito bilang OIC Vice Mayor, ay saka lang nagkaroon ng Chinatown dyan. No? Si Gloria Macapagal Arroyo, isang puti Chinese, wala dito. So, pero ang ginawa niya naman ay yung Asiana City. So, ibig sabihin, gumagawa sila ng kasaysayan. No? Si Luis Tarok may monumento na rin. Ito may monumento rin. Hindi ito Gat Andres Bonifacio. Ito ay murder siya ng Gat Andres Bonifacio. Itong si Emilio Aguinaldo, no? So, sa madalit sabi, sa panahon ng Hapon, sila yung kumbaga ay ang kanilang puwersa ay galing doon kay Limahong. So, ibig sabihin, siya ang nagpapasalakay doon sa gobyerno ng Espanyol. Kumbaga, sa panahon ng Espanyol, ito ay traidor na doon sa gobyerno ng Espanyol. Gusto niya ipasalakay doon sa lulo ni Marcos, ang Pilipinas, para nakawin yung
ginto ng Inca at saka ng sinasabing Aztecs o yung sinasabing King Solomon gold. Kaya sumasalakay. So, sabihin na, na-ispayan na ng nilimahong yung mga barko ng mga Kastila. Ano? So, nung panahon naman ni Duterte, ano, kunwari, nakipag-coalition government siya dito sa mga kabataan makabayan. Kaya makita mo nung 2016, ang mga kabataan makabayan ay nasa loob ng Malacanang, nagdo-Duterte peace din sila, nakaangat, ano, yung right hand nila, no, o yung left hand nila, no. So, ganun sila. So, ibig sabihin, sabihin kasi, ang dalawang left hand kasi, pag ang kabila ay nakataas, yun ang isang paa yun ng shaman, mo isang leg, no? Yung kamay, kasi iba, opposite sila eh. Pag itinaas nila ang kanyang kamay, leg yun ng alpha. Okay. Ang kapares ng kanang kamay ay kaliwang kamay nakaangat din, left ng alpha. Okay. So, ibig sabihin, ang sinabing alpha, the beginning. Paano nila ginawa yung pundasyon dito sa Pilipinas? Okay. So, ang beginning ng Kabataan Makabayan ay itong ama ng bayan. Okay. The founding fathers, Emilio Aguinaldo. Okay. So, apo siya ng China. Okay. So, sa panahon so ito, kasama sa mga land reform program, pero ang ginagawa niya ay yung mag-land grabbing, ano? Nakawit sa Pilipinas yung mga lupain at gawing subdivision, o later on, mag-emerge siya as Chinatown or Chinese village. So, ganun siya. So, ibig sabihin na sa malaking bukirin ng China, ang rehiyon ng araw. And then, dalaga sila ng mga monumento nila para ang isang lugar ay isuko sa kanilang dugo. No? Opposite doon sa sinasabi ni Jose Rizal, ang totoong Pilipino, hindi monumento, hindi dugo, isinusuko ang isang teritoryo. No? Sila ang sumusuko sa bansa nila, hindi yung mga patay ang isusuko mo ay bansa. Yung bansa mo, isusuko mo sa mga patay. No? So, si Rizal hindi patay. Binaril siya, buhay ang isinuko niya. Ito naman, binabaril nila ang mga Pilipino, pinapatay, at nagkukunwaring mabubuti o mababait sa kanilang lahi. No? Kinakailangan lahi lang nila ang pabanguhin nila sa pamamagitan ng mga patay na Chinese politicians o sinasabi natin ng mga witchcraft historians. Ibig sabihin, ang puhunan nila ay yung kanilang mga bangkay para sumikat sila ang kanilang mga pangalan. Kasi ang ginawa nilang pattern ay yung si Rizal. No? So every time na may mga mamatay sa political dynasty nila, ay ginagawa nilang pabango dyan sa luneta. Okay, so ito si Aquino, yung bangkay nito, ginawang pabango. Kay Dr. Jose Rizal, ibinurol siya ni Cory Aquino. So ngayon, ito naman, yung bangkay naman sa panahon ni Duterte, yung bangkay ng People's Liberation Army, ginagawa niyang pabango sa region of the sun. Ibig sabihin ng region of the sun, buong planeta. Okay? Yung grid line sa buong planeta o yung outer space natin, no? Yung time, distance in space diyan sa kalangitan. Okay? So, yun yung sinasabing region of the sun. Time, space, and distance na nandiyan sa kalangitan sa pagitan ng bawat celestial objects. So, dito sa Pilipinas, sa pagitan ng bawat bansa, ang tinatawag natin na region of the sun ay yung grid lines, ano, ng planeta. Okay? So, ganun po natin na inihahayag na ang Pilipinas ay wala sa dugo ng Ichik, no? Ang Pilipinas ay nasa grid lines of time, distance, and space ng terrestrial body of our planet. So, ganun po yan. So, okay? So, alam natin na ang tinitingnan ni Dr. Jose Rizal ay hindi lahi, no? Kundi ang Pilipinas ay pinagmamasdan niya na dapat makita ng mga Pilipino sa itaas, kaitaasan dapat mo makita, hindi sa lahi ng Ichik, no? So,
Okay, so kailangan natin ng options na magkaroon ng grid lines. Ano? So, yan ang grid lines. Ano? So, yung pangalan natin ay dummy accounts lang yan. Hindi totoong pangalan. Ano? Malayo ang pangalan natin dyan. No? Sa nakalagay dyan kasi security issues ang ating iniingatan na tayo ay baka patayin itong taong naghahanap ng katuwiran na ituwid nila yung kasaysayan ng dugo nila na dapat yun ang makita sa ibabaw ng kalangitan. No? So ang gusto nila na yung pangalan ng kanilang mga ancestors, ang pangalan ng mga monumento nila at patay na bangkay, no? Ang makita natin sa dagat ng Palayong Silangan o sinasabing Sea of the Orient. So, ibig sabihin, kung napansin mo, ang mga inchik, mangingitlog dito, yung mga apo ng dragon, o sinasabi ng serpent seeds. Okay? So, kasi ang representation ng China lagi, di ba, alam natin na dragon. Kaya nga sila nagdo-drawing ng mapa kasi gumagawa sila ng kasaysayan na ang gusto nila, magmukhang dragon yung nasa sakupan ng China. No? So, dito galing sa Henan yung apo ng lolo ng China, and then bumaba dito sa southeast coast of China, sa Fujian, and then dito nanganak yung mga ahas. Ibig sabihin ay dragon. Okay? So, ang dragon ay natutulog lamang, and then lalabas pag may nakita tutuklawin. So, maraming tinuklaw. Si Duterte, maraming tinukhang. Ito maraming pinatay diyan sa China kasi nga civil war artist siya. Mamamatay tao. Ito, pinatay. So, ibig sabihin, si Rizal, apo ng China, pinatay. Ito, pinatay. Ito, pinatay. So, ibig sabihin, gusto nila na ang gusto makita ng mga inchik sa ibabaw ng kaharian o sa rehiyon ng araw o kaharian ng Diyos, ang sinasabing Eden ay lugar na kung saan pinapatay ang mga apo ng China. Kaya, ang pinakikita nila doon sa rehiyon ng araw ay yung mga pangalan nila na hindi sila yung mga pinatay, no, ng kanilang mga sariling kamag-anak, kundi pinatay ng kanilang mga kaibigan. Okay, kaya ang mga Pilipino kaibigan na pumatay ng Pilipino. So, yun ang dahilan kung bakit sinulat nila doon na ang yung mga sundalo na nakapatay dito kay Juma Sison at kay Luis Tarok, yung mga napatay ng mga anak bayan dito o mga taong bayan, no, ay itong tuturuan nilang martir, namatay para sa bansa ng China. Kasi ito si General Lepe, pinakipagpatayan niya ang China. So gusto nila, pagdating sa Pilipinos ay patayin sino mang hindi susuko sa China. Sabi siya, sinusuko nila yung Pilipinas sa China, sa ancestors nila, o kaya sa dugo nila. Kasi sila namamatay para sa bayan. At sila pinapatay ng mga kaibigan nila. Kasi kinakailangan nilang mag-manifest sa farewell na hindi natin kilala, hindi natin alam basahin ito. Okay, so ibig sabihin, in reality, hindi alam basahin ng mga Pilipino ito at ng mga Chinese. So ngayon, dahil hindi mabasa ng mga Chinese ang kanilang sarili kung sino sila, pinakikilala na sila ay biktima sa Pilipinas. Okay, so ibig sabihin, gusto ni Duterte na kilalaan ang Pilipinas bilang martyrdom place or rebel state ng People's Liberation Army. Kasi hindi ka maghahakot ng patay sa Pilipinas kung ang tingin mo sa Pilipinas bansa ng Diyos. So, ibig sabihin, bayan of Fujian genealogy of the province of China from Henan province. So, ganun ang pagkakakilala nila sa mainland China. No, sa mainland China, yung People's Liberation Army, ang gusto nila, i-liberate ang Pilipinas. Kaya yung kapanganakan ni Jose Rizal, doon nila ipinapattern yung revolution, People's Revolution. Okay? Pag sinabing People's,
People's Republic of China. So yung People's Republic of China, naghakot ng mga bangkay patungo sa Pilipinas ng mga apo ng China na may trace diyan sa Xinjiang at sa Xiamen at diyan sa Raoping o kung saan parte dito ng China na pwede na lang gawing ebidensya bilang ang dugo ng inchik ang mahalagang bagay na dapat makita ng mga Pilipino diyan sa region of Luzon. Okay? So, ganyan po ginagawa ang ating kasaysayan itong mga apo ng China. Ano? So, tayo, dapat alam natin ang kasaysayan natin. No? Kasi sila, inaalam nila yung kasaysayan, no, ng Pilipinas. So, ganito ang nangyari noong August 31, 1983. No? Galing sa Santo Domingo Church o Domingo Lamco, pinarada itong bangkay ng founder ng PDP Laban. Kaya makikita nyo na yung mga Duterte fish, nandyan na yan nung panahon pa ng 1983. Ano, di ba? At saka itong lakas ng bayan. Kaya yan, may mga monumento sila na naka-letter L, no? So, ibig sabihin, galing sila doon sa Xiamen, okay? So, yung L na yan, okay, pwedeng symbolizes yan ng dalawang kamay, either left or right, pero pinakikita lang nila sa kanilang kamay, no? Yun yung alpha. Yung L ay alpha actually. And then yung kamao ay omega. Ibig sabihin, sila ang alpha, sila ang omega. Okay, so the alpha and the omega. So yung lahat ng alpha and omega, sila ang maging ruling class dito sa Pilipinas. Instead na pagharian sila ng Diyos, magkakaroon sila ng dynasty. At yung dynasty na yun yung sinasabing ancestors ni Jose Rizal dyan sa China na nanganak ng 22 generations, no, kay Kiyenan. So, ibig sabihin, ang ancestors ni Kiyenan ay si ancestor din ni People's Liberation Army. So, ang ancestors ni Kiyenan ay galing Henan, yun ang founding father ng Pilipinas kasi doon galing si Kiyenan. Si Kiyenan nanganak ng 22 generations dito sa China at hanggang dito sa Pilipinas. So, kasama na itong si Aquino, okay? At saka sila Marcos, mag-anak na rin yan. Pero mo, 22 generations, no? So, yun ang dahilan kung bakit lahat ng mga namamatay na mga anak ng bayan mula dyan sa province of Fujian ay yung bangkay nila nilalapit kay Dr. Osiris at upang yun ang ipaamoy o iregalo. Okay? Dito, sinasabi dito sa Las Teruel, huwag kang maglalapit ng kahit anong bagay na bangkay ng inchik. No? Kasi dapat ay Pilipino lang. Kasi yung Pilipinong nagmamahal sa bansa. Ano? Hindi yung nagmamahal sa dugo. Okay? So, ganun. So, si Aquino ay namatay siya para sa PDP Laban. Iniwan niya ang PDP Laban kay Duterte. Si Jose Rizal, namatay siya ay para sa bansa kasi nilapit niya ang kanyang buhay sa bansa ng kanyang Diyos. So, bansa ito ng kanyang Diyos. Sila naman ay, ito ay bayan ng kanilang dugo mula sa province of Fujian na probinsya siya ng governor ng People's Liberation Army na si General Yepe at governor ng Fujian province na si Jinping bago ito naging presidente. So, ganun po yan. So, ito ay apo ng bayan ni Limahong. Okay. Ang Pilipinas ay bayan ni Limahong, bayan ng mga anak bayan na galing kay Joma Sison at galing kay Luis Tarok. Ando si Luis Tarok nandyan, no? Kasi hindi si Luis Tarok, sino ba ito? May isa pa yan eh. Okay, basta yung mga nagtatag ng anak bayan. Okay. Kita mo na doon si Marcos, oh. Okay. Yan, si Marcos, oh. Okay. So, yan mga anak bayan yun nandyan. So,
bilang Pilipino, dapat alam natin ang kasaysayan natin. Ano? Hindi tayo basta tutulog-tulog lang. Ano? So, napansin niyo yan. Ancestors nila at dugo nila ang kanilang pinahalagan sa harap ni Jose Rizal. Dito, si Jose Rizal, ang pinahalagahan niya, ang buhay niya ay bansa niya na nasa rehiyon ng araw. Ang pinahalagahan nila ay dugo nila na nasa Shonki Village dyan sa province of Fujian. No? So, lahat ng pinasisikat ay nilalagay ng corona at nilalagay nila sa rehiyon ng araw upang ang Pilipinas tingnan ang rehiyon ng araw at nandun yung mga patay na inchik at ang mga monumento ng mga inchik mula dito kay Emilio Ginaldo hanggang kay General Niepe. Okay, so marami pa tayo ditong dapat lagyan na kasaysayan, no? na i-discuss natin doon sa nakaraan nating topic, no? So, tingnan na lang po natin. So, nilalagay lang natin dito kung ano ba yung nangyayari sa Pilipinas. Bakit yung anak bayan ay laging nakataas ang kamay, no? So, ibig sabihin niya na Omega. Sila yung magiging leader ng Pilipinas hanggang sa wakas. No? Dito sa ating last farewell, ano? Ang Diyos ang magiging hari sa bansang Pilipinas hanggang sa wakas. Ibig sabihin na ang gusto ng mga inchik na yung ancestors nilang maghari sa Pilipinas at hindi yung Diyos natin. Okay? So, maliwanag na kina-counterfeit nila ang kasaysayan ng Pilipinas. Ano? So, marami silang ginagawa ang katungkulan sa Pilipinas, bawat presidente. Katulad na halimbawa ni Cory Aquino. No? So, ipakita ulit natin si Cory Aquino. No? So, ano bang ginawa ni Cory Aquino? No? Ano yung ambag niya? Ang ambag niya ay dinala niya lang si Mother Mary dyan sa tapat ng Robinson. Okay? At yung bangkay nung asawa niya, na founder ng PDP Laban, na co-founder ni Duterte noong 1983, eh ginala lang niya yung patay na inchik na si Ninoy Aquino. Galing din sa Santo Domingo Church at hanggang dyan sa may Luneta para itapat sa monumento ni Dr. Jose Rizal, okay? Yung si Ninoy Aquino. So, ibig sabihin, namatay si Ninoy Aquino, na iniwan niya, nagpaalam siya ay sa PDP Laban. Okay? Hindi sa bansa. So, yung PDP Laban ay 1983, may mga political leaders yan at konektado sa mga kwangko. Ano? Konektado yan. So, sila, ang mga inchik, pag dumating dito, kaya pagka dami-dami na ng nahati-hati na ang Pilipinas, napaliit na. Ano? So, yung isang province, minsan pinagtatatlo, minsan pinagdadalawa, di ba? Lumiit na ng lumiit. Di ba? Katulad noon, 23 pa nila itong Palawan, pagtatatluhin, di ba? Isa lang. So ngayon, para mawala na yung ilusyon na yun, na pagdalwahin, pagtatuhin, pagkapatin ng isang probinsya, gumawa sila ng mga party list. Okay? So, kaya, napansin mo, pagka, di ba, ito, katulad nito, si Jose Maricison, di ba may mga party list dyan? Di ba? Sino pang may party list dyan? Di ba? Yung magaling magpropaganda. Di ba? Yung mga tulpo, di ba? Si tulpo, di ba? May party list dyan, no? Kaya, ubos ang pera ng Pilipinas. Paano hindi mauubos? Siyempre, may mga pundo yan. Hindi naman kukuha sa sariling pera niyan. So, yumayaman sila ng yumayaman. Kung nagagamit pa nila yun sa YouTube, sa mga accounts nila. Katulad ito, si Taberna, di ba? Malaki ang ginagampanan niya. So, karamihan ng mga trolls, no? Pagka hindi ka kasama sa lineage, no? Of Chinese ancestry, ano? Pag hindi ka kasama sa lineage ancestry, aatakihin ka ng mga newscaster. Kaya ang purpose ng
isang malaking sindikato itong mga makabayan. So, ibig sabihin, pag sinabing lahat ng mga makabayan, ay pagtatakpan niya itong mga ruling class, no? Yung kanilang mga pinuno. Kasi ito, yung sinasabi natin ng mga taong bayan, no? Na, sorry. So, kailangan natin kasi na process na sila ay may mga connections, ano? Hindi sila basta-basta naghihiwalay, ano? Kasi ito parehas itong businessman, mga taong bayan, kaya lang, ang purpose naman nila ay business empire, no? So, yung mga kahalin tulad ni Taberna, ay sila yung taga-bulag, ano? Sila yung magbabalita tungkol sa kanilang nagawang kasaysayan sa Pilipinas at mga naiambag sa mga taong bayan. So, ganun yan. Ito naman, ano ang naiambag nila sa China? Nilusutan at saka ni Sea. So, nagtatayo sila ng mga business doon, empire, mga kung ano-anong negosyo na sinasabi. Pero, sa kabila nun, dito kinukuha sa Pilipinas ang pera. Di ba? Katulad, nagnakaw sila ng $900 million. Di ba? Napakalaki nun. At ang ninakawan nila ay yung mga tao sa Pilipinas. Ninakawan nila ang mga tao sa Pilipinas, yung mga mahihirap. Paano silang nakapagnakaw sa mga mahihirap? Gumawa sila ng poverty project. Yung poverty project na yun ay nagkakahalaga ng $900 million. $900 million. So, ibig sabihin, yung $900 million, ginamit nila yung pangalan ng poverty project. Nanghingi sila doon nangutang sila sa World Bank. Nag-release ang World Bank ng pera. Nilagay sa kanilang conglomerate company. Di yan na yung SM, yun na yung mga Philippine National Bank at yung mga bankong nandyan, yung mga China Bank o ano, magkakasama na yan dyan, no? So, ibig sabihin, isang malaking hacker, no? Ang mga kabataan makabayan mula pa sa panahon ni Limahong hanggang panahon ni Kayenan o Domingo lang po hanggang dumating itong panahon ni Emilio Aguinaldo. So, ang ninanakaw nila buhay ng Pilipino, kayamanan ng Pilipino, tax ng Pilipino. Di ba? So, ang masasalamin mo kasi na nagnanakaw sila ng tax ng Pilipino dahil kay Juma Sison. Di ba? Kaya lang ang ninanakaw niya ay buhay at tax. No? At kunwari, galit siya sa gobyerno na ang gobyerno niya ay si Duterte din. Di ba? At si Corazon Aquino at si Marcos. Tumagal na yan eh. Di ba? Tumagal na yung sinasabing revolution. 52 years na. Okay? So, ang revolution naman ni Emilio Aguinaldo, maitutulad natin sa sinasabing Democratic Front, NDF. So, ibig sabihin, sila yung mga nasa gobyerno, sila yung mga ruling class. Yung nanghingi ng tax sa mga Pilipino, yun yung mga presidente. O, diba? Okay, so, yun namang mga nasa kagubatan, yun yung mga taong bayan. Kunwari, piniperwisyon niya yung mga tao doon, at pinapatay. No? Hindi yung pagkukunwari. No? Totoo yun para sa Pilipino, pero pagkukunwari nila yung sa buong mundo. Nagkukunwari silang bayani, pumapatay silang Pilipino, para sa katuparan nila na ay hindi ka anak bayan eh. Kung mga anak kayo ng bayan, o kayo yung mga taong bayan, kasi yun ang secret code protocol namin. Kailangan tawagin kayong makabayan o anak bayan. Pag hindi kayo makabayan o anak bayan, ay papatayin kayo namin. Lalo pag hindi kayo nagbigay ng buwis. Ganun yun. So, ibig sabihin, pinapatay ang mga hindi nagbibigay ng buwis kay Jose Maria Sison. Okay? So, ibig sabihin, kaya nandito ito si General Lepe, ipapatay niya ang hindi susunod sa China.
Kasi sila nga ang national hero eh. So yan ang ibig sabihin ni Duterte. Kaya ginawa niyang national hero ng China sa Pilipinas itong si People's Liberation Army General Jefe. Okay, sinusunod nila niya pa kay Dr. C. Rizal. So, ang tanong dito, di ba sabi sa atin, ang Diyos ay hari ng Pilipinas na siya ang gumawa ng Eden. So, ang Eden ay pinagharian ng Diyos, no? Na kung saan yung Diyos ang lumalang sa mga Pilipino. So, ang tanong dito, kung ang mga Inchik ay dumating bilang mga kabayan at hindi mahal ang Diyos, kundi yung ancestors nila at dugo lamang nila. So, meron bang Diyos, no, na pinatay ang kanyang mga anak dito sa Pilipinas? Merong binitay ba ang Diyos dahil sa kinikilala niya yung ancestors ng China? Kung sino mang hindi susunod sa China, papatay ng Diyos. Kung sino bang hindi papatay ng Pilipino, papatay ng Diyos. Kung sino bang hindi mga alipin sa mga Pilipino, ipapatay ng Diyos. So, ibig sabihin na gusto nitong mga presidente natin mula pa kay Emilio Aguinaldo na mas makapangyarihan sila sa Diyos. Mas makapangyarihan sila kay Lorenzo Ruiz. Diba? Kasi ito si Lorenzo Ruiz, ginawa nila din na propaganda. Diba? Kaya natin sinasabing propaganda dahil nilapit sila sa puso ni Rizal. So, yung nagsusulat ay kinakailangan na very tricky din sila. Ibig sabihin na tricky, ibig sabihin, mapaniwala mo ang buong mundo na ang mga Inchik dito ay mga santo rin. Okay. May mga monumento din sila. So, ibig sabihin, itong mga apo nito, mga anak-anak nitong mga tao ito, na mga politicians, mga TV host, mga anchor ng radio station, anchor ng news networks, international network nila. No? Katulad ito si Julius Babaw. So, magandang propaganda yan, di ba? So, si Kim Atienza, di ba? Pwedeng magpropaganda yan. So, maniniwala yung mga apo at mga anak nila na totoo nga na si Rizal ay isang Inchik. Dapat nga lang na mamatay ang mga Pilipino kasi wala silang dignidad dito sa Pilipinas. Kita mo nga si Cory Aquino, anong ginawa? Nasira niya yung 1973 Constitution, tinanggalan nila ng bansa. Si Rizal, tinanggalan nila ng bansa ang mga Pilipino. Oh, kasi ang Pilipino, dapat kaibigan lang. Huh? Sila yung mga pumatay sa apo ng China at saka yung Kastila. Diba? Kaya nga, diba? Nawalan sila ng kasaysayan. No? Merong teritoryo, pero walang kasaysayan. No? May Dr. Si Rizal, pero hindi Pilipino. Diba? So, ganyan ang minamagic tayo. Merong Jose Rizal, pero hindi Pilipino. No? Anak bayan ng province of Pujian o Xiongqi Village na dyan sa South Pond ni Kiyinan. Okay, so ang national hero yung si Rizal at saka ng bansa natin ay yung ancestors ni General Yepe na kaibigan ni Duterte, ni Lusitan at saka ni Henry C. No? So, dito makita natin na meron nga mga santo na kinukulit sa kanya at si Raul Roco, yan ay isang politicians din siya na sabi nila mabait. So, halo-halo, so, sino ba namang hindi boboto dito? Siyempre, may mababait, di ba? So, malilito ka. May santo, mayroong pari, di ba? So, okay, hanapin natin dito yung iba. Rufino Santos, na wala dito si Jaime Cardinal Sin, di ba? Si Ruiz. Di ba? Sino ba namang hindi maniniwala pag yan ang nagsabi na si Jose Rizal ay isang Inchik dahil pari nga ang nagsasalita. So, sa madalit sabi na ang mga tao ay kailangan na mapaniwala, manakaw yung kanilang
karunungan sa pamamagitan ng mga santo. Kasi nga, di ba, nasabi natin na malaking bagay ang isang nagsasalaysay ng kasaysayan kung may influensya yan sa tao. Ibig sabihin sa population, no? Okay? So, pag nagsalita yung mga yan, siyempre, maniniwala ka din sa mga yan. Di ba? Santo na yan eh. Di ba? Si Dulpi na yan nagsasalita, di ba? So, parang ganun. Sorry. So, okay. So, kasi ginagawa natin ng mga kasaysayan kung ano ang history ng mga kabataang makabayan sa Pilipinas. Okay, kasi ito ay naging hero din ito. May monumento rin ito diyan sa malapit diyan sa Calao, malapit sa US Embassy, na kinakailangan tingnan ng mga kabataan itong si Dolphy, bilang model ng kabataan. Okay, so pwede kayong mamasyal dyan, yung mga tungkol sa sining ng kabataan, si Yorme napunta dyan, so, at yung mga bata nandyan. So, pag nakita ng mga kabataan ito, i-incheck nga si Rizal, incheck din ito. Ang national hero pala ng Pilipinas ay mga taong bayan. So mababago ng kasaysayan ng buong Pilipinas dahil lamang sa isang taong mamamatay tao na itong si Emilio Aguinaldo. So lahat yan ang susundan natin. So sa ngayon, mamimili na naman tayo ng mga magiging presidente natin dito. Kaya nandito rin si Lito Lapid, di ba? Okay, sorry. So, si Lito Lapid, okay. Di ba? Malaking influence niya sa kabataan dahil magaling yan sa kabayo. No? Maraming pinasikat yan na movie. No? At lahat tayo na biktima niya na manood sa kanya na bago maglabas ang mga sinihan, magpalabas ay magbabayang magiliw muna tayo kay Lito Lapid, di ba? So, sabihin na gusto talaga nakawin ng mga inchik, Kaya ang karamihan ng mga inchik sa buong Pilipinas may mga sinihan. Kasi nga, nakakita mo sila yung mga actors ng mga simula pa, Kaya may Kastila, mayroong mga, may sinihan din ng Kastila, Pero mapakarami ng sinihan ng mga inchik, sa Pilipinas. So, katulad nito, di ba ang isim, napakarami sinihan. Ay nagbabayang magilaw tayo. So, ibig sabihin, sinusulat sa kasaysayan ng ating espiritu, mula tayo ng lalangin, na ang kasaysayan ng ating dugo ay base sa dugo ng inchik. So, ibig sabihin, gusto nilang manipulahin yung ating wisdom, yung ating knowledge. So, ibig sabihin na kinakailangan natin talagang hanapin saan ba tayo nagsimula. Kasi itong mga inchik nga, ay nagnanakaw sa Pilipinas dahil sa akala niya na ang Pilipinas ay dapat lugar na kung saan dapat maghiganti. Maghiganti sila laban sa Pilipino at paghirapin. Kasi ang tingin nila sa salitang Eden ay paraiso ng Chinese of the province of China. Paradise of the ancestors of China. Di ba? So, kung ito magkakaapo, dapat ito nila na ang Pilipinas ay hindi ito paraiso ng mga inchik, Pwede pa na sabihin mo na ito ay paraiso ng Diyos, So ito sangkot din sa PDAP scam, Alam natin na ito ang asawa niya ay maaaring karelasyon ni General Jepe kasi merkado rin, Lani Mercado, artista rin yun, di ba? So kaya dapat huwag tayong paloko sa mga artista o yung mga Chinese politicians, Kasi gumagawa sila nga ng kasaysayan para sa dugo nila at hindi para sa ating Diyos o sa ating pagkatao, sa dignidad natin, di ba? So laging ang nilalagay nila sa dignidad ng Pilipino ay mga katulong, katulong sa iba't ibang bansa. Kaya diyan nabuo yung
PUEA. Kasi gagawin nga tayong alipin, kaibigang alipin, di ba? So, ang nangyari, kung kailan na masisearch natin, kailan ba itinatag niya ang PUEA, ano? So, tayo ay mga bayaning kaibigan na overseas Filipino worker. Hindi tayo mga Pilipino kasi hindi nga Pilipino si Dr. Jose Rizal, di ba? So, yan ang problema sa sunod na henerasyon. Sino ba ang sunod na magiging presidente na pwedeng tanggalin itong salitang Pilipino, di ba? Ang potensyal lamang dyan ay si Marcos o kaya si Duterte. Kasi si Duterte ginagawa na niyang sister city ang cities ng China, di ba? Ang sister cities ng Pilipinas ay yung sister cities ng China. So itong si Duterte, si Marcos, naglalagay ng mga Chinese garden. So bawat mga inchik dito na taong bayan o mga anak ng bayan ng province of Fujian ay gumagawa nga ng kasaysayan kasi may iba't iba silang, para silang mga artista na mayroong inaapi, may nangaapi, may namamatay, may pinapatay. Pero katapos-tapos, ang mga Pilipino ay sila yung walang dignidad. Diba? At hindi sila Pilipinong tulad ni Jose Rizal. Kasi si Jose Rizal ay isang inchik. Diba? So, ganun ang pinakikilala sa atin. Wala tayong dignidad sa ating bansa. Yung mga namatay na Pilipino ay walang dignidad sa kanyang kapanganakan. Pero ang alam niya ay namatay lang siya, at siya ay sikat sa kanyang kamatayan. Glory of his death lang. Siya sikat. Ibig sabihin, hindi sigurado yung inusulat ito. Hindi niya sigurado, wala siyang alam kung bakit sila ay nangamatay. Bakit sila nabuhay? Alam nila kung bakit sila pumatay at namatay. Dahil pinaglalaban nila ang kanilang bayan na hindi bansa ng ating Diyos. Ito, yung nagsulat nito, yung mga nakakakita nito, ibig sabihin, ang pinoprogram nito ay yung mga isip ng nagbibisita rito. At tayong mga nagbibisita rito, lahat ng mga Pilipino, mula sa panahon ng lalangin ang mundo, sa rehiyon ng araw, wala tayong dignidad, sa bansang ito. Wala tayong dignidad ng nabuhay sa bansang ito. Kasi, kaibigan lang tayo ni Rizal. Okay? So, yun ba ang sinasabi ni Dr. Jose Rizal? Kaibigan lang tayo ni Dr. Jose Rizal. Diba? Sinasabi ditong tayo mga Pilipino, ay kapwa Pilipino niya. Sa bansa ng kanyang Diyos. Okay? At hindi niya isinuko yung rehiyon ng araw at dagat ng silangan doon sa kaibigan niya. Dahil yun ay pag-aari ng Diyos. So, ang tanong ay, bakit isusuko ng inchik yung Diyos natin, yung bansang Pilipinas, yung kaibigan ni Dr. Jose Rizal, sa Chinese ancestors, di ba? So, mali ang kasaysayan ng China, So, ang salitang Pilipinas ay galing yun sa Psalm 33:12, So, maliwanag na sinasabi ni Dr. Jose Rizal na ang Diyos ay naghahari sa Pilipinas at ang Pilipino ay pinaghaharian ng Diyos. Okay, kaya ang salitang Eden, ay lugar na kung saan nilalang ang mga Pilipino mula sa breath of life, sa hininga ng buhay ng Diyos. So, ibig sabihin, hindi tayo galing sa dugo. Hindi. Galing tayo sa breath of life ng Diyos. So, kasi hindi mo mababasa sa Chinese literature sa Fujian, China, ang salitang Eden. Ang salitang Eden ay laging kaasawa niya ay yung salitang Diyos, na ang Diyos ang gumawa ng Eden. Okay, pag sinabing Eden, planeta yan. Okay? Isang buong planeta na kung saan nandoon yung rehiyon ng araw at sa rehiyon ng araw, nandoon ang Pilipinas. Okay? Hindi mo matatagpuan ang Pilipinas sa loob ng Chinese village.
o Chinatown. Walang Pilipinas sa loob ng Chinatown. Okay? So, ibig sabihin na walang inchik na nilalang niya yung rehiyon ng araw at yung silangan. Pag sinabi silangan, okay, so, gagawan tayo ng grid line, ano? Okay, so, gagawa tayo ng grid lines. Turn natin yan. Ganyan ang mangyayari yan, ano? So, yung grid lines na yan, hindi rin yan ginawa ng inchik, no? Yan ay measurement of time na nagsisimula sa primary dyan. Measurement of space, time, and distance coming from prime meridian going to anti-meridian and coming back, ano? So, from anti-meridian, tapos babalik yan dito sa prime meridian. So, yun yung paikot na north to south, no? Na circle of the earth na 360 degrees. Pag 360 degrees, pag binuo mo, total, pag inikot mo yung mundo, no? So, from north to south, passing equatorial line, yan po yan, prime meridian, no? Yan po nagsisimula yung sinasabi natin na region of the sun o measurement of time, space, and distance. Sabi sabihin, mula rito sa gitna hanggang doon sa Pilipinas, okay, meron niyang measurement of time. Okay? So, ilang oras galing sa prime meridian o sa Greenwich Mean Time or Universal Time Coordinated patungo dito. Okay? So, advance tayo ng 8 hours doon sa prime meridian or sa London. Okay? So, doon, ating gabi, alas 12, 00 hours GMT, sa atin ay 0800 hours GMT. Okay, so, kung sakatan natin, ang distance niyan ay 0 degrees hanggang 120 degrees ng silangan. Ibig sabihin, itong nakikita natin liwanag na ito, kapit sa may guhit na yan, no? Silangan yan. So, nasa 120 degrees tayo ng silangan patungo doon sa prime meridian, anti-meridian. Okay? So, kung papunta sa kabila uli, iikot tayo, dadaan tayo sa Amerika, mabalik tayo dito sa, okay? Iikutin natin yan. Ganyan. Okay. Dadating tayo dito sa South America. Okay, sa Brazil. Sa Brazil. Yan. So, umiikot tayo along equator. No? Pero yung mga grid lines na yan, no? Yan yung sinasabing region of the sun along equator. So, ibig sabihin, yung longitude along the equatorial line of latitudes. So, ang equatorial line of latitudes, magmumula sa 0 degrees of equator going to the north, okay, northern hemisphere, yung kalahati ng daigdig, yung baywang ng daigdig hanggang ulo ng daigdig, ang tawag dyan ay northern hemisphere. From 0 degrees to 90 degrees. Okay, so, along the lines of latitude, may mga square din dyan. Yun ang grid lines. Ano? Space, time, and distance yan. No? Along the equator. North or south. So, ibig sabihin, from 0 degrees going to the south pole, northern hemisphere. Yun yung kalahati ng daigdig. No? So, yung kalahati ng daigdig na galing sa equator, pababa, ang galing sa equator, pataas, line of latitudes, no? Or equatorial line of latitudes of North and South Pole. Okay? So, yun naman, sinasabi natin na region of the sun
or grid of time, ay sinusukat natin, no? Galing sa prime meridian, no? Along the equator. Pero ang sinusukat natin ito, north to south lines, yung longitude. Yung north to south line of longitude, yung time difference galing dito sa starting point natin sa prime meridian patungo sa Pilipinas. Distance ng time galing sa prime meridian hanggang sa dito sa Pilipinas, ang tawag dun ay line of longitude o line of meridians. Okay? So, para malaman natin ang Pilipinas ay north of equator ang Pilipinas. So ika 120 degrees of line of longitude o line of meridians from the prime meridian. Galing doon, patungo dito, yung time difference niya ay yung distance ng time galing prime meridian hanggang dito sa Pilipinas ay 8 hours. Okay? Or 0 degrees to 120 degrees east longitude. So, ganun po yan. So, dapat alam natin kung saan tayo nakatira. So, yung region of the sun, wala sa loob ng dugo ng inchik. Kaya dapat yung inchik, hindi nagsusulat ng wala tayong alam, kahit tayo namatay na, ay wala tayong alam tungkol sa dignidad ng mga Pilipino dito sa region of the sun. Sila ang walang alam. Kasi akala nila yung region of the sun ay dinala ni Domingo Lampo sa Pilipinas. Nakasakay yung buwan, yung bituin, o yung stars, o yung galaxy, yung araw, no? Yung dagat, yung 7,641 islands, isinakay ni Kiyinan doon sa bangka ni Limahong. Pagdoong niya, nilagay niya dito yung 7,641 islands sa dagat ng China. Kasi ang pagkakaintindi ng mga inchik, ito dagat ng China. No? Hindi nila iniisip na ito ay dagat ng malayong silangan. So, ibig sabihin, ang malayong silangan, okay, simula sa 0 degrees, no, longitude, along equatorial line, patungo dito sa 180 degrees. Dagat ng silangan yan. Okay? So, since na ang Pilipinas ay nasa 120 degrees, ang kalahati ng 180 ay 90 degrees. So, ibig sabihin ito, malayong galing dito sa 90 degrees, gitnang silangan dapat dito, no? Okay? So, mapansin natin ito ay dapat ay gitnang silangan, no? Pero sa geography natin, sa pagkakakilala natin, ang gitna ng silangan ay nandito sa Middle East, ano? Pero kung gusto mong silangan talaga, gitnang silangan, pagbabasihan mo yung scientific means of measuring distance, time, and space, galing dito sa prime meridian, ay dapat 90 degrees ang gitnang silangan. So, malayo na sa ito sa gitna, kaya malayo na ito sa silangan. So, malayong silangan, orient. So, dagat ito ng malayong silangan. O kaya, karagatan ng silanganan. So, kung ito ba, Indian Ocean. Ito naman, Pacific Ocean. No? So, ibig sabihin, yan ay karagatan yan na nasa silangan. So, pag sinabi namang malayong silangan, susukat ka sa prime meridian, 0 degrees of prime meridian, no? Along equatorial line of latitude. So, ibig sabihin, ang Pilipinas ay hindi mo pwedeng sabihin na ipasok yan sa China bilang bayan. Kasi yung line of latitude, hindi naman siya ang gumawa. Yung time difference, yung time, distance, space, hindi naman siya ang gumawa. Okay? Kasi may kinalaman yan sa rotation of the Earth with reference to the Sun and other celestial objects in specific seasons. Di ba? Kaya nga nagtitilt yung mundo ng 23 degrees north
towards the sun. So, kaya bang pagalawin ni Domingo Lamco yung itong mundo na i-tilt niya. Halimbawa, alam natin na maliwanag. So, ibig sabihin, summer niya yan. No? Summer sa south ngayon. Kasi madilim summer sa north. No? Winter sa south. Kasi madilim dito sa south. Sabihin, may yelo dito, taglamig. Dito naman, tag-init. Kasi kita mo, ang liwanag niya, may angle. Di ba? Kaya bang... So, itong angle na ito is 23 degrees away from the sun. From the light of the sun. Okay? So, ibig sabihin, nag-tilt ng 20 degrees itong south away from the sun. Kaya may ganun shadow dito. So, ito naman, nag-tilt siya ng 23 degrees. No? Itong North Pole, ng 23 degrees. No? Towards the north. Ito, away from the sun. Itong north towards the sun. Ito, south, away from the sun. Of 23 degrees. Sabihin, kaya mo bang igalaw? Kaya bang galawin ng inch every season? Itong region of the sun, of the planet Earth. Kaya niya bang paikutin yung buwan para magkaroon ng low tide and high tide itong Sea of the Orient? So, ganyan kamangmang. So, ang mga inchik ay napakamangmang. Ano? Pero mong ilalagay dun sa bangka ni Limahong, yung stars, yung moon, yung sun, yung dagat ng malayong silangan, kasama yung mga Pilipino. So, ibig sabihin, gusto niya na si Jose Rizal nakasakay sa bangka ni Limahong, saka yung mga Maharlika nasa bangka ni Limahong, no? O yung mga politicians na Chinese-Filipino, lahat sila nandiyan sa bangka ni Limahong kasama si Emilio Aguinaldo hanggang kay General Yepe. Pagdaong nila sa Pilipinas, wala silang pakialam sa Diyos kung ano yung ginawa ng Diyos. Basta ang mahalaga, yung mga inchik, gawa nila yung Diyos, bayan nila ang Pilipinas. Dapat ang mga Pilipino, gawin nilang kaibigan. So, ganun ang mga inchik, ano? So, sino bang may dignidad? Sila bang mga inchik? Yung bang mga pumapatay na Fujian Chinese? O yung mga pinapatay nilang Pilipino? O yung pumapatay na Pilipino dahil sa bansa? So, yun po ang ipinapaliwanag nitong paano pipiliin ang national hero. Pipiliin ba natin yung pumatay ng Pilipino at pinapatay yung kasaysayan ng Pilipinas sa rehiyon ng araw na sinasabi na ang Pilipinas ay lugar ng mga hindi pumapatay, lugar ng hindi mga alipin, lugar ng hindi nangaalipin at nagpapahirap. No? So, ganong hirap na ang ating natamo mula sa panahon ng digmaan ng Espanyol laban sa Pilipino. O digmaan ng Hapon laban sa Pilipino at digmaan ng Inchik laban sa Pilipino. Dinidigma tayo, di ba? So, ibig sabihin na dinigma tayo ni Emilio Aguinaldo dahil pinatay niya si Jose Rizal dahil yung kasaysayan na sinasabi nung December 30, 1896 ay kasaysayan na sinasalaysay niya na ang Pilipinas ay nilalang ng Diyos mula sa rehiyon ng araw, mula sa panahon ng rehiyon ng araw hanggang sa bagong mamatay. Pagkatapos niya, siya naman nagpaliwanag na gumawa naman siya ng invento na kakantahin naman ng mga nabubuhay ng mga inchik laban sa mga namatay na Pilipino at mga nabubuhay ng mga Pilipino. Mga nabubuhay na Pilipino, tawaging bayan ang bansa ng Diyos. No? So, salitang Pilipinas ay hindi galing kay Spanish king or Spanish prince na si King Philips, no? Kasi prince lang sila sa atin kasi ang hari nga natin ay Diyos. Walang pinagkaiba sa Prince of Wales, di ba? Or Queen Elizabeth, no? Bakit walang hari sa England? Because ang hari nila ay Diyos. Okay, kasi yan sabi, palad ang bansa ng Diyos ay ang Panginoon. So,
Doon kinuha ni Dr. Jose Rizal yung salitang Pilipinas sa Psalm 33:12. Ano? So, pasadahan natin kung ano yung Psalm 33:12. So, ang salitang Pilipinas ay galing po sa Psalm 33:12. So, diyan po kinuha ni Dr. Jose Rizal yung salitang Pilipinas. So, sabi doon, lagyan natin doon sa translation ng Tagalog, ano? Mapalad ang bansa na ang Diyos ay ang Panginoon. Okay? So, ang bansa na kanyang pinili sa ganang kanyang mana. Okay? So, ibig sabihin, na mana ng Pilipino ang bansa, hindi mana ng inchik, no? At kasi ang bansa ay galing sa Diyos. Okay? Kasi nga, ang Diyos ang gumawa ng lupa at ng region of the sun. So, ibig sabihin, hindi magkakaroon ng bansa kung wala ang lupa at wala ang kalangitan. So, bakit kinakailangan magkaroon ng lupa? No? Ay, siyempre, kailangan natin may titirahan tayo. So, ang lupa ay tirahan at yun ay tinawag ng nating bansa. So, sino ba yung bansa? Okay? Yan ay hindi mga makabayan o anak bayan. Yun ay mga tao sa isang bansa. Okay? Kasi nilalang ng Diyos ang tao mula sa lupa. At bago nilalang ang lupa, nilalang ang langit. Ano? So, yun ang ibig sabihin yan. So, bago ang inchik dumating, ay lupa muna ang nauna. Okay? At bago dumating yung lupa, langit muna ang nauna. At bago dumating ang langit, yung creator ang nauna. So, ibig sabihin, nauna ang inchik kaysa region of the sun. Nauna ang Diyos kaysa region of the sun. Hindi pwedeng mauna ang inchik kaysa doon sa region of the sun o sa Diyos. So, hindi pwedeng pangunahan ng mga anak bayan ang paghahari sa buong mundo. Okay? Kasi ang hari nga sa buong kaharian ng langit, di ba? Sa ama namin, o ama ng mga tao, ay ang Diyos. Ano? So di-default natin to sa isang magandang Bible na kinakailangan na mabasa natin maayos. Ano? Di-default natin siya. Kaya halos iisa ang kanilang. Okay, so 16:11 tayo magbase. Okay, so ang ganda-gandang tingnan to. So itong default natin. Set of default. Okay. So ibang translation naman ng God is Elohim, ano? Okay. Ganito rin din yan. In the beginning, Elohim, ano? Elohim means God, ano? So ito kasing Bible na nakita natin dito. Napili natin. Isang program po ito na napakaganda. No? So, may mga iba-ibang translation dito. May Tagalog, may English, at iba't ibang klaseng translation na napapagpare-parehas natin. Ano? So, i-default natin doon sa 16:11. Ano? So, first translation ng Bible in English ay King James Version. Okay, so i-default natin yon na ang Diyos ang lumalang ng lupa at yung lupa ay ginawang mga bansa. Okay, so ang sinasabi, mapalad yung bansa, no? O yung mga lupain na tinatawag nilang ang kanilang Diyos ay ang Panginoon. Okay? So ibig sabihin, ang Pilipinas, kinikilala lang niya ay yung Diyos. At hindi pwedeng maging nang dumating dito si Kiyanan, dala-dala niya yung Diyos ng Pilipino nakasakay doon kay Limahong. At si Limahong, pagdating niya dito, nakikita niya dito sa, nababasa niya ito na Maharlika. Ano ba yung na Soro of Soro, yung Maharlika, pagdating ni Limahong at saka ni si Jinping at saka nitong si Kiyinan, dala-dala niya yung ancestors na si Chua Syukto at yun ang sasambahin ng ating Diyos. Okay, mali ng kasaysayan natin, hindi ba? So, tama na ang salitang Pilipinas ay bansa na pinili ng Diyos. Kaya Pilipinas. Okay? So, ibig sabihin ng Pilipinas ay chosen, yung P ay people, yung ina, okay, mother, motherland, yung S ay sovereign country of our God. Okay? So, lahat po ay formulated ni Dr. Rizal.
at based yan dito sa sinasabing Eden. Kasi ang sinasabing Eden na ni Dr. Cecil dito, hindi pwedeng maging Chinese garden yan ni Limahong. O Chinatown, pag-aari ng mga Chinatown o ni Bilyar. Kaya si Bilyar, maraming lupa yung ibabalik, yung mga ninakaw ng subdivision, ibabalik niya yan. At ikukulong siya. Okay, kasi kung anong ginagawa niya dito. So, dito, saan magaling yung tao? Genesis 10, di ba? Genesis 10:5. Saan magaling yung salitang bansa? Okay? So, ang salitang bansa ay galing dito sa Genesis 10:5. Okay? So, pag sinabing bansa, okay? So, punta na naman tayo dito. Okay? Sa mapa natin, di ba? So, palalakihin natin para malaman natin, ano? Pag sinasabi pong bansa, ay yun po yung sinasabing Gentiles nation or land of the Gentiles. Ibig sabihin ng land of the Gentiles, ibig sabihin, hindi ka, bansa ka na hindi ka lahi na ni Abraham, Isaac, and Jacob. Kasi ang kauna-unahang bansa po na ginawa ng Diyos ay ang bansang Israel. So, ang bansang Israel, yan po ay si Jacob, tao yan. Okay? So, ang tao ay ginawang bansa. Okay? Pero yung tao, bago naging bansa, no, ay nilalang muna siya sa lupa, no? So, yung salitang Genesis chapter 2 verse 7, no? So, makikita natin dito na matapos gawin ng Diyos ang lupa sa kalangitan, no? At ang kanyang solar system, okay? Yung host of heaven, yan po yung solar system. Yan po yung sinasabi ni Dr. Cecil na region of the sun. No? So, okay? Host of heaven. No? Yung host of heaven, yan yung region of the sun. Yan yung sinasabi. Sun yung nasa gitna, sunod ay mga planeta, at yung mga buwan ng bawat planeta. Yan yung sinasabing host of heaven. Okay? So, yung host of heaven, o host of galaxy, or host of solar system natin, yung host of solar system natin, ay yung sariling araw natin, yung star. Siya ang nagdadala ng mga planeta. At yung planeta, yung buwan, ang host niya ay yung planeta natin. So, yung buwan at planeta, yung buwan umiikot ay sa daigdig. No? Yung buwan at daigdig, habang umiikot doon sa orbit ay iniikutan niya yung araw. So, yun ay, ang sabi doon, yung araw ay host of moon and earth, or earth and moon, no? Sa kalangitan. So, yung tinatawag dito ay, ang pinag-usapan natin ay yung region of the sun. Okay? So, hindi pwedeng maging founding father ng Pilipinas, ang region of the sun at Sea of the Orange, yung Inchik o yung mga apo ng Inchik o lahi ng Henan Chinese at saka Fujian ancestry sa Pilipinas. So, gumagawa lang sila ng Peking history ng Eden na gagawin na ng Chinese Garden, gagawin na ng Chinatown, na maging Chinese City. So, yan ay pamimiki, ipaglalagay ng Chinatown. Kaya, ang pinakamatandang Chinatown ay galing sa Pilipinas. So, meaning na ang mga Chinatown sa buong mundo, ang founding father ay galing sa Pilipinas. May kinalaman niya sa pagkalat ng Chinatown sa buong planeta. Ngayon, kung lagyan ng mga Chinese Garden lahat ng area sa planeta, o di Chinese Garden na, gumawa na ang ancestors ng China ng kasaysayan ng kanilang lahi. Meaning na yung mga dugo nila, gusto lang makita ay doon sa rehiyon ng araw, diyan sa outer space ng bansa ng planeta natin. At sila, yung mga monumento nila, ang gusto nilang ipakita doon sa taas ng buwan, doon sa loob ng araw. Gusto nilang maliwanagan nila ng mga Pilipino na makita natin yung mga anak ng bayan na sila yung nasa araw. Kaya makita mo yung lahat ng mga may mga drawing na sun rays at araw na nakatatak sa kanilang baro o diyan sa kanilang mga logo, no? Yun yung may mga anak bayan. Ibig sabihin mga
Chinese sila na pinanganak sa Pilipinas na tinawag nilang bayan ng Pujian ancestors. So iba naman dito sinasabi dito, no? So si Jose Rizal ay very spiritual person at mapagmahal sa rehiyon o kapaligiran, no? O sa kalangitan. Minahal niya yung lahat ng mga nilalang. Hindi yung mga inchik ang minahal niya. Yung mga nilalang ng Diyos sa kalangitan, kasama ang Pilipinas, yun po ang mahal niya. Okay, yung lumalang ng lupa. So, ibig sabihin, na kaya tinawag ng Dr. Jose Rizal ang Pilipinas bilang bansa ng Diyos kasi ang mga tao nandito ay galing sa lupa, yung human body. Okay, dahil dito, sinasabi dito, pinaliwanag na nilalang ng Diyos ang kalangitan, at ang mga lupa sa kalangitan. Kasi may lupa ang buwan, may lupa ang asteroids, may lupa ang mga planeta. Okay? So, sa planetang may lupa, dito nilalang ng Diyos yung unang tao sa Eden. At hindi galing sa dugo ng inchik. Galing siya sa likabok ng lupa ng daigdig. Ang Diyos ang nagporma ng katawan ng espiritu ng tao. At ang lupa na katawang tao ng bawat kaluluwa ay binigyan ng buhay sa pamamagitan ng hininga ng Diyos. So, ibig sabihin na ang mga taong nabubuhay sa Pilipinas ay hindi mga taong bayan, tao ng bansa ng ating Diyos. Kaya tinawag ng Eden. So sapagkat tayo ay hindi nagmula sa angkan ni Abraham, Isaac, and Jacob, no? So dito lumalabas yung mga galing sa Luke 3:38. Okay? So ibig sabihin na mula dito kay Adam, ang Diyos ang lumalang, no? So, hindi yung inchik. Yan ang sinasabi natin. So, hanapin natin yung magandang translation. Ito yan. Okay. Ito natin. So, yung Diyos, ang unang anak niya ay si Adan. Okay. Hindi niya unang ipinanganak si Domingo Lamco. Yun ang ibig sabihin yan. Yun ang ibig sabihin ng salitang Eden, no? So, ang Pilipinas, the Philippines, farewell beloved country, treasured region of the sun, our lost Eden. So, ibig sabihin, ito yung Eden na kung saan galing yung mga angkan ni Adan. O pwedeng maaaring si Adan ay galing din dito. Okay? Basta tayo galing kay Adan. So, yung mga nilalang na galing kay Adan ay hindi lamang mga Pilipino. Diba? Nasa line 4 of paragraph 14, no? So, si Jose Rizal ay may kaibigan na magiliw o sweet foreign friend na galing sa Austria. So, yun, galing din kay Adam. Kaya lang, galing sa bansang Austria. Dumating siya sa bansang Pilipinas na bansa ng ating Diyos. So, kasama ni Jose Rizal, yung kanyang kaibigang banyaga na hindi pwedeng sabihin ng mga inchik na pagdating ni Kiyinan, nilalang din ng ancestors ng China si Ferdinand Blumentritt. Yun ang ibig sabihin nun. So, ibig sabihin, nang dumating ang mga inchik, may Diyos na lumalang sa mga tao sa Pilipinas. At yung ang kasama ng mga Pilipino, yung mga lahi ni Adan. Yun ang ibig sabihin ng bansa na dapat mong lingunin. Okay? Mga taong nilalang mula kay Adam sa lupain ng Diyos. Okay? So, hindi Chinese garden ang nauna kaysa sa sinasabing Eden. So, mali na itong mga lahi ni Limahong at lahi ni Duterte. Di ba? So, ang sinasabi dito na yung Diyos na lumalang ng mga lupa sa space and time and distance ng region of the sun sa kalangitan o maging sa kalupaan o terrestrial body of this planet ay hindi galing sa bansang China. Okay? So, galing sa Diyos ng Israel. So, yung Diyos ng Israel, siya ang naghati-hati. O yan, para sa China. Ito para sa Pilipinas.
Yun para sa Indonesia, dito. Ito para sa Vietnam, ito para sa Australia, ito para sa Japan. Mga bansa yan. Bansa ng Diyos. Kasi yan sabi, mapalad ang bansa na tumatawag sa Diyos. Kaya itong mga ginawa ng Diyos dito na tao, ginawa niya mga bansa, ginawa niyang mga tribo. Tribo ni Adan, tribo ni Enoch, no? Tribo ni Eber, ni Peleg, no? Sino pa? Si Jacob, si Isaac, si Abraham, si Jacob, si Isaac, ano? Oo, yun, di ba? Abraham, Isaac, and Jacob, di ba? So, from right to left, no? Ang basa, galing dito. So, from right, no? Diyos, no? Tayo ay nasa kanan ng Diyos. Ibig sabihin, babasa tayo from right to left. Okay? Kaya nasa left ng Diyos si Adam kasi ang right natin, diba, sa kanang kamay natin, sa katawan natin, diba, ang pinakamalakas ay yung kanang kamay natin. Sa Diyos, ang pinakamalakas ng kanang kamay naman niya, yung kapangyarihan niya. Ibig sabihin yung espiritu niya. Pag nagsalita ang espiritu niya, nanilalang na niya ang tao, no? Ayon sa kanyang mukha, ayon sa kanyang imahin, ibig sabihin ay espiritu rin ang mga tao, kaya lang may laman sila. At yung laman na yun, hindi galing sa inchik, hindi galing sa dugo, nilalang niya yung mula sa lupa. At yung nasabing kanan ng Diyos at kapangyarihan, yun yung hininga ng Diyos na nasa ating espiritu, o yung espiritu natin mismo, na nagsasalita ng karunungan sa pamamagitan ng karunungan ng Diyos. So we are the image of God, spiritually, and yung ating human image. Di ba? Pag nag-xerox ka, yung kamukha ng sinirix mo ka-image mo, di ba? So sa mga tao, ganoon din. Meron tayong human image, yung flesh natin, ay galing sa alikabok. Yung inner, no, soul natin, yun yung spirit. Okay? Napabalot lang ng human flesh. So, galing dito kay Adam hanggang doon kay Jesus is human flesh. Okay? Kaya lang iba ang pagkakadalang kay Jesus because he was not coming from the land or the soil or from the dust. Hindi siya galing sa dust. He was created by the Spirit of God as a human being. Human being na hindi galing sa babae, hindi galing sa lalaki. Yung Espiritu ng Diyos ang lumalang sa tiyan ng mga anak ni Abraham, Isaac, and Jacob mula kay Adam. So sabi niya, ako ay malilingkod na aking pinili, na kinulugdan ng aking kaluluwa. Isa sa kanya po ang aking espiritu. Isaiah 42:1. So yung Diyos, yun yung Alpha, yun yung Omega, yung lumabas doon sa bansang Israel na dadating siya na ang kanyang pangalan na dinadala ay pangalan ng ating Ama sa Langit. Kaya siya, ako at ang Ama ay isa, ibig sabihin siya ang larawan ng ating Ama sa Langit. Yung anak ng ating Ama sa Langit na lumabas sa kay Haring David na angka ni Abraham, Isaac, and Jacob na ipinangangaral ni Moses. Hindi siya lumabas doon sa Katoliko o sa Islam. Lumabas siya ay sa binhi ni Israel. So si Jacob ay ginawang bansa, isang tao. Hindi siya ginawang mga reliyon. So, nang panganak si Jesus, doon nagsimula ang mga reliyon. Okay, yung lumabas si Adam, doon lumabas ang mga angka ng tao. Kaya, ang mga angka ng tao naputol pagdating ng mga reliyon. Okay? Doon na nawala ang mga tao. Napunta sila doon sa mga ideolohiya. Hindi doon sa sinasabing Espiritu ng Diyos o hininga ng Diyos na nasa ating kaluluwa. Okay, so, yung mga tao yan na ginawang bansa. So, ibig sabihin, ang Pilipinas, ginawang bansa na pinaghaharian ng Diyos ng Israel. At ang tawag sa atin ay Gentile nations. Kasi, di tayo galing kay Abraham, Isaac, and Jacob. Galing tayo kay Iber. Okay? So, ganun po yan. So, sa Genesis 10:24, no? Okay? Nakita mo kung sino-sino yan, no? So, may mga history tayo ng pinagmulan. Ibig sabihin, na ang history yun, yung time, space of time, ano, in distance, na kailan ba tayo nagsimula? Saan tayo nagsimula? Di ba? So, ganun yun. Nagsimula tayo sa Diyos, no? So, yung Diyos, nilalang niya yung space para lagyan ng mga planeta. Yung planeta, nilagyan ng mga tubig. Tapos yung tubig, yung lupa, pinalabas niya mula sa ilalim ng planeta. So, gano'n ang nangyari, no? At nung may lupa na at katuyo at may karagatan, sa kanila lang yung tao mula sa alikabok. O, di ba? Hindi mula sa China yung alikabok, yung karagatan,
yung lupa, yung langit, hindi sila ang lumalang. So, hindi pwedeng maging founding father at walang dignidad ang mga Inchik sa Pilipinas kasi hindi naman, ang sinasabing Eden, tao ang mga nilalang, hindi mga Inchik. At bago dumating ang Inchik, hindi ito Chinese garden. Ang tawag dito ay Eden. So, walang kasaysayan sila, walang historic right ng Inchik na 3,000 years old sa buong mundo. So, ibig sabihin, ang kasaysayan nila kung paano magnakaw ng region of the sun, magnakaw ng karagatan, mamirata, at tingnan na lang nila, ang gusto nila, makita yung kaymanan na nakabalot sa kanilang dugo, kanilang pagkatao. Hindi ba nakakahiya yon na mandaraya kayo, magnanakaw kayo? No, hindi pa sapat yung mga ginto na nakawin nyo. Gusto nyo nakawin yung Pilipinas. Kasi nandoon yung mga ginto. Hindi naman kayo gumawa ng ginto, di ba? Galing yan sa Diyos from the very beginning. Hindi kayo ang may properties niyan. Kaya wala kayong karapatan na baguhin ang kasaysayan ng Pilipinas dahil lang sa dugo ng Inchik, no? So, nakikita natin ng mga Inchik, siya ang nagbago ng kasaysayan natin. Nagpatalbuhan sila, pinatalbo nila si Marcos, na sila ang nag-uusap. Kunwari may inaapi, may nangaapi, at may oppress, at may oppressor, at sinasabing military natin ang terorista. So, ibig sabihin, yun ang dahilan kung bakit sa lahat ng mga TV station, sa lahat ng mga movies, ay laging mga pulis ay ginagawa nilang mga hudas. Yun ay ginagawa nilang mga traidor. Kasi ang gumawa ng mga movies dito, di ba Channel 7, puro Inchik ang nandyan. Channel 2, puro Inchik ang nandyan. Di ba? Yung mga yan, mga Inchik na yan, nag-convert siya sa Katoliko, nag-infiltrate bilang membro ng reliyon, pero ang nasa isip nila, baguhin yung kasaysayan ng Diyos. Ang gusto nila, sumamba yung Diyos at saka yung mga Pilipino doon sa ancestors ni Kiyenan, diyan sa Central China, diyan sa Henan. Dahil lang lamang gusto nila makuha yung langis diyan sa West Philippine Sea. At ginagawa pa nilang pain yung Scarborough Shoal. Na ang gusto nilang mangyari, yung Scarborough Shoal ay sovereignty of China na nasasakop ang San Rafael at saka yung sinasabing San Ildefonso, Bukawi, Bulacan. Kasi ang Bukawi, Bulacan, diyan sa San Ildefonso, diyan sa malapit sa Pasong Inchik, may sukat niya ng 15 degrees north of equator and 121 degrees